Sinagot ng nanay ko ang hindi kilalang tawag. Isang malakas na boses ng lalaki ang narinig, G. Boda, wala ka bang hiya? Dati, nakikipaglandian ka sa ibang babae. Ngayon, hiwalay na kayo, kinukulit mo pa rin si Bingbing. Elres J, ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Kinuha ko ang cellphone, malamig ang tono, Yiteng Cheng, kung may galit ka sa akin mo ibunton. Anong karapatan mong insultuhin ang nanay ko? Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama sa nanay ko, ikaw ang una kong hindi palalampasin. Sa tingin mo ba makakalusot ang pamilya sa investigasyon? Alam na alam mo kung anong ginawa mo noon. Sumagot si Yiteng Cheng, haha. Nakakatawa. Kahit pa sabihin nating ako ang gumawa noon, ano naman? Isang talunan, anong karapatan mong magbanta sa akin ng ganyan kalaki ang ulo? Tumingin ako kay Bainingbing, kakaiba ang tono, inaamin mo. Mayabang na sinabi ni Yiteng Cheng, inamin ko na, ano ngayon? May ebidensya ka ba? Walang naniniwala sa'yo kung puro salita lang. Sinasabi ko sa'yo, kung guguluhin mo si Bainingbing, hindi ako mag-aatubiling ipasok ulit ang nanay mo sa ospital. Kung dati, matagal akong matataranta sa mga sinabi niya. Noon iyon, noong hindi ko kayang iwan ang nanay kong may sakit, at may ilusyon pa rin ako kay Bainingbing. Pero ngayon, mahina lang akong tumawa at akmang ibababa na ang tawag. Ngunit naunang inagaw ni Bainingbing ang cellphone. Minura niya, Yiteng Cheng, anong kabaliwan ang ginagawa mo? Pero hindi naabot ng cellphone ang kanyang tanong. Mabilis nang ibinaba ng kabilang linya ang tawag. Napakaitim ng mukha ni Bainingbing. Idinagdag niya sa blacklist ang numero ni Yiteng Cheng, ibinalik sa akin ang cellphone, at kalmadong sinabi, kailangan mo nang umuwi. Hindi pa ako sanay na kumakampi sa akin si Bainingbing. Tutal, sa loob ng ilang taon ng magulong kasal namin, palagi akong ang sinisisi. Sabi niya, galit ka ba? Sumagot ako, galit lang ako dahil ininsulto niya ang nanay ko. Tungkol sa iba, hindi mo kailangang maging ganyan ka-emosyonal. Walang emosyon ang mukha ko, hindi naman ito malaking bagay. Emosyonal si Bainingbing, kung ganoon, ano ang maituturing na malaking bagay? Sabi ko, kung ikukumpara sa mga ninakaw na sikreto, at sa lahat ng alaala ng pagiging walang kalaban-laban, ang isang tawag sa telepono ay talagang masasabing walang gaanong halaga. Nanginginig ang labi ni Bainingbing, ngunit wala siyang masabi. Nakakunot ang noo ni Liu Ruyan, maingat na inoobserbahan ang bawat kilos niya, na para bang kapag gumawa si Bainingbing ng anumang makakasama sa akin, agad siyang magagalit. Nakatayo si Liu Ruyan sa tabi ko, sa distansyang mas malapit kaysa sa karaniwang social distance. Parang sanay na rin akong malapit sa kanya. Tinitingnan ko lang si Bainingbing, ang lamig sa aking mga mata ay nagpanginig kay Bainingbing. May kalungkutan sa mga mata ni Bainingbing. Sa huli, tahimik siyang umalis kasama si Ji Tiantian. Pagkaalis nilang dalawa, marahang hinaplos ng nanay ko ang nanginginig kong mga kamay. Alam niyang kailangan ng matinding tapang para putulin ang nakaraan ng harapan. Ngumiti ako para pakalmahin siya, okay na. Pasensya na, Nay, sa harap mo pa nasabi ang mga ito. Umiling siya. Pero si Liu Ruyan ay lubos na nag-aalala. Kailangan niyo ba ng tulong sa bagay na pinag-uusapan ninyo? Napabuntong hininga ako, mayroon lang akong ilang supporting evidence, hindi ko makuha ang crucial evidence. Nanlumo ang mukha ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko maparusahan si Yiteng Cheng. Noon, abala ako sa ibang bagay, at malaki ang naging hadlang noong sinubukan kong mag-imbestiga. Ngayong maraming taon na ang lumipas, malamang nasira na ang mahahalagang impormasyon. Hanggang ngayon, pinoproblema namin ito. Bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Bainingbing. Sabi niya, G. Boda, may problema sa kumpanya. Kailangan ko munang umuwi. Siguradong imbestigahan ko yung bagay na yon. Hintayin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nakita ni Liu Ruyan ang tatlong pangungusap. Mumisi siya ng malamig, tingnan mo, kaunting problema lang, iniwan ka na niya. Hindi sincere ang paghingi niya ng tawad. Pero medyo gumaan ang loob ko. Ayoko na silang makita. Sa eroplano pabalik sa bansa, palaging kinukulit ni Ji Tiantian si Bainingbing, tinatanong kung ano ang mangyayari kay Daddy. Ito ang unang pagkakataon mula noong 3 taong gulang siya na ganito niya na-miss ang kanyang ama. Parang bumalik siya sa taong iyon noong pilit siyang kinuha ng lola niya.
Walang pumansin sa kanyang pag-iyak, sinasabi lang sa kanya na ayaw na sa kanya ng tatay niya, hindi na siya mahal ng tatay niya. Pero kanina lang, bigla niyang natuklasan na hindi pala siya ayaw ng tatay niya. Mahal na mahal siya ng tatay niya. Pero palagi niyang sinasaktan ang tatay niya. Ngayon, sobrang nasaktan na ang tatay niya, kaya umalis na talaga ang tatay niya. Nang maisip ito, muling umiyak si Ji Tiantian. Kumikbi siya, Mommy, ayaw na ba talaga sa akin ni Daddy? Ayaw na ba talaga niya sa akin? Hinilot ni Ba Iningbing ang kanyang sentido, gustong aluin, ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Nang lumapag ang eroplano, nakatulog na si Ji Tiantian sa kaiyak. Pagbaba ni Ba Iningbing, nakita niya si Iteng Cheng na sumusundo. Nakangiting sumalubong si Iteng Cheng, gustong hawakan ang kamay ni Ba Iningbing, ngunit malamig itong tinabig ni Ba Iningbing, umalis ka. Nalungkot si Iteng Cheng. Tinanong niya, Bingbing, masama ba ang pakiramdam mo? Nag-away na naman ba kayo ng kuya ko? Sinamaan siya ng tingin ni Ba Iningbing, lumayo ka sa akin, Iteng Cheng. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, wala tayong ibang relasyon. Umalis ka na ngayon. Ayokong makita ka. Magpupumilit pa sana si Iteng Cheng, ngunit hinila siya palayo ng dalawang security guard. Nagmamadaling nag-ulat ang sekretarya tungkol sa kalagayan ng kumpanya. Iniwan ni Ba Iningbing ang anak sa yaya. Ayaw niyang ipadala si Ji Tiantian sa nanay niya, pero hindi rin niya kayang iwan ang bata mag-isa sa bahay. Sabi niya, huwag mong hayaang manggulo si Iteng Cheng. Bawal siyang lumapit kay Miss. 2 araw na nanatili si Ba Iningbing sa kumpanya bago naayos ang lahat ng gawain. Pagod niyang hinilot ang kanyang sentido, pinaiwan ang bagong assistant secretary, at nagbigay ng ilang utos. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng sekretarya, Presidente Bai, 3 o 4 na taon na ang nakalipas. Sumagot si Ba Iningbing, kahit gaano pa katagal, kailangan kong malaman ang katotohanan. Walang magawang tumango ang sekretarya at umalis. Pauwi sa ancestral house, hindi mapakali si Ba Iningbing habang tinitingnan ang cellphone. Walang anumang sagot si Ji Boda. Lubhang kinakabahan si Ba Iningbing. Naalala niya ang batang babae na nakatayo sa tabi niya, ang pamilyar nilang interaksyon, ang nagniningning na anyo ni Ji Boda sa entablado. Sa pagkakataong ito, parang nagkatotoo na ang kutob niya. Talagang ayaw na sa kanya ni Ji Boda. Nakahanap na siya ng bagong direksyon at nakahanap pa ng bagong kapareha. O baka iyon talaga ang dapat na buhay niya. Magtrabaho sa larangang gusto niya, makahanap ng mga kaibigang katulad ng pag-iisip, at mamuhay kasama ang kanyang ina. Noong araw na iyon sa silid ng ospital, para siyang tagalabas, isang taong bigla na lang pumasok sa magandang buhay ng iba na parang isang kriminal. Alam ito ni Ba Iningbing pero hindi siya makapapayag. Hindi niya kayang tiisin na may ibang babae sa tabi ni Ji Boda, hindi niya kayang tiisin na iwan siya ni Ji Boda. Ayaw niya ng ganitong pakiramdam na wala siyang kontrol. Ngunit sa huli, natuklasan ni Ba Iningbing na ang pinaka hindi niya kayang tiisin ay ang sarili niyang walang ginawa. Napakarami niyang nagawang mali na parang hindi na maitatama. Madilim ang langit sa labas ng bintana. Naalala ni Ba Iningbing ang araw na umalis si Ji Boda, ganito rin kadilim ang langit. Ganito pala ang pakiramdam ng iwanan? Mumisi si Ba Iningbing ng mapait, nga, kasalanan ko. Mabilis na nakarating sa ancestral house. Nagmamadaling pumasok si Ba Iningbing at nakita si Ji Tiantian na nakaupo sa sofa. Ang katabi niyang si Iteng Cheng ay nakikipagkwentuhan kay Bai Mu, nanay ni Ba Iningbing. Nang makita siyang pumasok, halatang natuwa ang dalawa, ngunit sumimangot si Ba Iningbing. Hinila niya si Ji Tiantian, Iteng Cheng, hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit kay Tiantian? Akmang magpapaliwanag si Iteng Cheng nang maramdaman ni Ba Iningbing na napakainit ng hawak niya sa palad. Maingat na tiningnan ni Ba Iningbing at napansin na namumula ang pisngi ni Ji Tiantian at medyo wala na ito sa sarili. Agad niyang binuhat si Ji Tiantian at isinakay sa kotse. Sabi niya, dali sa ospital. Pagkatapos ng check-up, seryoso ang ekspresyon ng doktor, pinagalitan sila, gastroenteritis ang sanhi ng lagnat. Kayo bilang magulang, dapat mas maingat kayo. Kung nahuli pa kayo ng kaunti, baka nasira na ang utak ng bata. Huwag na rin kayong magpakain ng kung ano-ano sa bata. Sunod-sunod na sumang-ayon si Ba Iningbing. Sa silid ng ospital, sinuswero si Ji Tiantian. Nakaupo si Ba Iningbing sa tabi ng kama, hindi makatulog.
Lumapit si Wang Ma, Yaya Wang, para kumbinsihin, Miss, ako na ang magbabantay kay Yaong Miss. Magpahinga muna kayo. Akmang tatanggi si Bai Ningbing nang biglang tumawag ang cellphone. Si Bai mo pala. Lumabas ng silid si Bai Ningbing para sagutin ang tawag. Tinanong ni Bai mo, okay lang ba si Tian Tian? Sumagot si Bai Ningbing, gastroenteritis ang sanhi ng lagnat. Nay, ano nang pinakain mo kay Tian Tian? At saka, hindi ba sinabi ko sa Yaya na huwag palapitin si Iteng Cheng kay Tian Tian? Sabi ni Bai mo, wala naman siyang kinain na kakaiba. Normal lang sa bata ang magkasakit. Huwag kang masyadong mag-alala. Nang marinig iyon, hindi maipaliwanag ang nararamdaman ni Bai Ningbing. Huminto sandali si Bai mo at nagpatuloy, nga pala, narinig kong naghiwalay na kayo ni Jiboda. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang magandang balitang ito? Kung sinabi mo agad, pwede na nating planuhin ang kasal ninyo ni Iteng Cheng. Sumagot si Bai Ningbing, sinong nagsabing maghihiwalay kami? Hindi maganda ang tono ni Bai Ningbing. Kahit maghiwalay kami, hindi ako magpapakasal kay Iteng Cheng. Nay, huwag ka nang magsayang ng pagod. Nagtaka si Bai mo, napadala na sa bahay ang divorce agreement, hindi ka pa rin ba maghihiwalay? Ang galing din talaga ni Jiboda. Siya ang gustong makipaghiwalay, pumunta sa ibang bansa, tapos kinukulit ka pa para pumunta roon. Tinanong ni Bai Ningbing, si Iteng Cheng ba ang nagsabi sa'yo? Nagbago ang ekspresyon ni Bai Ningbing. Hindi niya kailanman sinabi sa iba ang dahilan ng kanyang pag-alis. Sabi ni Bai mo, ano naman? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong guluhin si Iteng Cheng. Sinabi lang niya sa akin ang totoo. Kung gustong makipaghiwalay ni Jiboda, hayaan mo siya. Hindi naman talaga siya karapat-dapat sa'yo. Dati, ayaw niyang umalis sa posisyon bilang manugang ng pamilya Bai. Ngayon, ang ganda, kusa siyang umalis. Tamang-tama, mababakante ang pwesto para kay Iteng Cheng. Napakaitim ng mukha ni Bai Ningbing. Sabi niya, Nay, huwag mo nang hayaang sirain ni Iteng Cheng ang relasyon namin ni Jiboda. Hindi ba kayo naghiwalay na? Anong relasyon pa? Itinaas ni Bai Ningbing ang boses, hindi ko sinabing gusto kong makipaghiwalay. At hindi ko rin naisip na magpakasal kay Iteng Cheng. Nay, bakit mo ba pilit na isinisiksik si Iteng Cheng sa akin? Hindi ko siya gusto. Alam mo ba, dahil kay Iteng Cheng, gustong makipaghiwalay sa akin ni Jiboda. Sumigaw din si Bai mo, sumagot, sinisisi mo ako sa paggulo sa relasyon ninyo ni Jiboda. Kung naging matigas ka lang tulad ngayon, saan ako magkakaroon ng pagkakataong magpasok ng iba? Hindi dinadapuan ng langaw ang itlog na walang bitak. Kung hindi nagpakita ng kaunting interes si Bai Ningbing, hindi rin ganoon kadaling magtatagumpay si Iteng Cheng. Natigilan si Bai Ningbing. Mumisi si Bai mo nang may pagmamalaki, aminin mo na, Bingbing. Hindi mo naman talaga ganoon kamahal si Jiboda. Tingnan mo, gusto rin ni Tianshan si Iteng Cheng. May gusto ka rin sa kanya. Ngayon, ang pagpapakasal kay Iteng Cheng ang pinakamagandang pagpipilian. Bakit mo ba ganoon na lang kinamumuhian si Jiboda? Palagi naman siyang naging marespeto sa'yo. Pagod ang tono ni Bai Ningbing. Hindi ito maintindihan ni Jiboda at hindi rin niya maintindihan. Tinanong ni Bai Ningbing, ano naman ang maganda kay Iteng Cheng? Sumagot si Bai mo, kailangan ba ng dahilan para kamuhian ang isang tao? Umiling si Bai Ningbing. Ayaw na niyang makipagtalo pa. Sabi niya, walang dahilan. Kaya kinamumuhian ko si Iteng Cheng. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Agad niyang ibinaba ang tawag, ayaw nang makipagtalo pa sa ina. Kinabukasan, nagising si Ji Tiantian. Kumurap-kurap siya, inikot ang ulo, na para bang may hinahanap. Mommy, si Daddy. Sinuri ni Bai Ningbing ang temperatura sa noo niya. Nang makitang wala ng lagnat, medyo gumaan ang kanyang loob. Pilit na tinanong ni Ji Tiantian, bumalik na ba si Daddy? Kumirot ang puso ni Bai Ningbing. Sabi niya, hindi pa. Gutom ka na ba? Umiling si Ji Tiantian. Tinanong siya ni Bai Ningbing, ano nang kinain mo kahapon? Ice cream. Kasi sabi ni Uncle Doctor, kung gusto ko, pwede akong kumain ng marami. Kaya kumain ako ng 3. Kagagaling lang ni Ji Tiantian sa turok, napakahina. Sabi ni Bai Ningbing, kahit gaano mo pa kagusto, dapat katamtaman lang. Ayaw ni Bai Ningbing na pagalitan ang anak sa sandaling iyon.
Sinabi sa'yo ng daddy mo, di ba? Hindi na nagsalita si Ji Tiantian. Napabuntong hininga si Bai Ningbing, masama ang pakiramdam mo, bakit hindi mo agad sinabi? Malungkot na sumagot si Ji Tiantian, sinabi ko kay Uncle Lee, pero sabi ni Uncle, okay lang daw. Pagkatapos, umalis sila ni Lola. Mommy, miss ko na si Daddy. Huhuhuli. Nang maalala ang kawalan ng magawa kahapon, lalong umiyak si Ji Tiantian. Gusto ko si Daddy. Gusto ko si Daddy. Masakit sa pusong niyakap siya ni Bai Ningbing. Nagpadala siya ng mensahe kay Jiboda. Dahil sa time difference, hating gabi pa lang sa lugar ni Jiboda. Walang anumang inaasahan si Bai Ningbing. Ngunit hindi nagtagal, tumawag si Jiboda. Hello! Nang marinig ang boses ng ama, lalong umiyak si Ji Tiantian. Niyakap niya ang cellphone at nagsumbong, Daddy, ang sakit ng pakiramdam ko. Bumalik ka na, please. Huhuhu. Gusto ko si Daddy. Nanahimik sandali ang kabilang linya. Sa huli, sinabi, Tianshan, behave. Huwag kang umiyak. Kakantahan ka ni Daddy para makatulog ka, okay? Kasabay ng marahang awit, unti-unting nakatulog si Ji Tiantian. Kinuha ni Bai Ningbing ang cellphone. Sabi niya, Jiboda, gusto ko di. Pinutol siya ni Jiboda, tulog na siya. Ibaba ko na. Agad na naging malamig ang tono niya. Hindi binanggit ang tungkol sa pagbabalik at hindi rin binigyan ng pagkakataon si Bai Ningbing na magsalita. Diretsahan niyang ibinaba ang tawag. Tulala si Bai Ningbing habang inihiga si Ji Tiantian sa kama. Sa kabilang banda, nakaupo ako sa kama, hindi na makatulog. Si Ji Tiantian ay sarili kong laman at dugo. Kahit nanalamig na ang puso ko, hindi peke ang pagmamahal ng isang ama. Ang pag-iyak niya kanina ay paos, alam kong sobrang sakit ng nararamdaman niya. Ngunit sa huli, hindi ako lumambot. Kinabukasan, ikinuwento ko sa nanay ko ang nangyari kagabi. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Anak ko si Tiantian. Hindi ko kayang baliwalain siya. Sabi niya, pwede mo siyang bisitahin. Ama ka niya. Karapatan mo yan. Walang kinalaman yan kung kasama mo pa si Bai Ningbing o hindi. Nakakagalaw na ng kaunti ang nanay ko, kaya na niyang tumayo ng sandali. Inaalalayan ko siya habang naglalakad kami sa pasilyo para magpahangin. Sabi niya, huwag kang magpakalunod sa problema. Umiti ako ng may ginhawa. Sabi ko, mabuti na lang nandyan ka, Nay. Lumipas ang kalahating buwan ng payapa. Maganda ang aking pakiramdam. Nakontrol na ang sakit ng nanay ko at nakakagalaw na siya ng normal. Plano kong ilabas na ang nanay ko sa ospital para sa bahay na magpagaling. Paglabas ko ng laboratorio, nasalubong ko si Bai Ningbing. Kalahating buwan na kaming hindi nagkita, mukha siyang losyang. Halata ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. May hawak siyang rosas, hinihintay akong lumabas. Ngumiti si Bai Ningbing, Jiboda, nandito ako. Hindi maganda ang tono ko, paano mo ako nahanap dito? Anong kailangan mo sa akin? Sabi niya, miss ka na ni Tiantian. Nag-aalala rin ako na baka hindi ka ligtas mag-isa sa ibang bansa, kaya binisita kita. Ang nangyari dati ay nagbigay ng ideya kay Bai Ningbing. Natuklasan niyang may pagmamahal pa rin si Jiboda kay Ji Tiantian. Alam niyang hamak siya, ginagamit ang anak para makiusap na lumambot ang puso ni Jiboda. Ngunit kahit murahin siya ni Jiboda, susubukan pa rin niya. Nagpatuloy siya, anibersaryo rin natin ngayon. Iniabot ni Bai Ningbing ang bulaklak, ngunit hindi ko tinanggap. Umisi ako ng malamig, ang anibersaryo, para sa atin, wala ng kabuluhan, di ba? At saka, sa tingin mo ba, mapipigilan ako ng bata? Malinaw na nakasulat sa kasunduan ni Bai Ningbing na ang kustodya ng bata ay sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa ang ipinagpipilitan mo. Kinagat niya ang labi, pero ikaw pa rin ang ama ni Tiantian. Miss na miss ka na talaga ni Tiantian. Alam na niyang nagkamali siya. Pinapangako ko, sa susunod, sisiguraduhin kong rerespetuhin ka niya, hindi ka na niya gagawing magalit. Jiboda, bumalik ka na, pwede ba? Sabi ko, ayoko. Tinanong niya, bakit? Jiboda, gusto mo bang mawalan ng ama si Tiantian? Sabi ko, mamahalin ko siya, pero wala itong kinalaman sa kung maghihiwalay tayo o hindi. Ama niya ako. Tuwing may okasyon, babatiin ko siya, bibigyan ng regalo.
Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Sabi ko, Bing, hindi ka ba napapagod sa pagpipilit sa isang taong hindi ka na mahal? Hindi. Mahal kita, Boda. Mahal na mahal talaga kita. Gustong magsalita ni Bing, ngunit natuklasan niyang wala siyang masabi. Dahil kahit siya, hindi niya maloloko ang sarili sa mga salitang iyon. Totoong mahal niya siya, ngunit totoo rin ang sakit na naidulot niya. Yumuko si Bing, wala talaga kaming relasyon ni Iteng Cheng. Naayos ko na ang lahat sa bansa. Malapit ko nang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari noon. Boda, bumalik ka na, pwede ba? Walang emosyon ang tono ko, mayroon man o wala, walang pagkakaiba. Sinaktan ako ni Iteng Cheng, sinaktan niya ang nanay ko, kaya hindi ko siya mapapatawad. Pero wala na akong pakialam sa relasyon ninyo. Bing, hindi ba mas maganda kung maghihiwalay tayo ng maayos? Tungkol sa katotohanan, kaya ko rin namang alamin iyon ng mag-isa. Inaamin ko, minahal kita. Pero ngayon, huli na ang lahat. Pagkatapos kong sabihin ang huling pangungusap, tumalikod ako at umalis nang hindi lumilingon. Naiwan si Bing na tulala. Alam na niya mula pa sa simula na ganito ang magiging wakas. Ang mga rosa sa kanyang kamay ay nagniningning, ngunit pagkatapos ng ilang araw ay malalanta at matutuyo, tulad ng kanilang relasyon. Mula sa dating matindi at nag-aalab, hanggang sa ngayon ay puro gulo na lang. Hindi siya humabol. Pinanood niya si Boda na papalayo hanggang sa tuluyan nang mawala sa kanyang paningin. Sa katunayan, kaninang umaga, pumunta siya sa ospital para makita si Ginang G. Hindi siya pinalayas ni Ginang G. Nang makita siyang dumating, nakangiti ito, tulad noong unang beses na dumalaw si Bing bilang bisita. Magalang siyang tinanong kung kumusta na, at hinintay na siya mismo ang magsabi ng kanyang sadya. Naka-aircon ang silid sa ospital, tama lang ang temperatura at halumigmig. Ngunit si Bing ay pinagpawisan ng husto. Hindi niya alam kung paano sisimulan, kung paano sasabihin kay Ginang G. Bahagyang napabuntong hininga si Ginang G. Matagal na niyang nakita si Bing. Noon, ang nasa harap niya ay puno ng sigla, magaling sa negosyo. 7 taon na ang nakalipas nang pumunta siya sa bahay, naging mas kalmado at mahusay na siya. Kapag pinag-uusapan ang anak, puno rin ng pagmamahal. Dahil din dito kaya pumayag si Ginang G sa kasal nilang dalawa. Ngunit nakalimutan ni Ginang Jai na masaya sa kanyang kasal, na ang damdamin ang pinakamadaling magbago. Alam ni Ginang G na nandito siya para humingi ng tulong na suyuin si Boda. Puno ng pagsisisi si Bing ngayon, ngunit sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na 7 taon? Sabi ni Bing na tulungan niyo po akong kumbinsihin si Boda na umuwi na. Alam kong kasalanan ko sa kanya, pero pwede po ba siyang bigyan pa ako ng isang pagkakataon? Isa lang. Pinapangako ko habang buhay ko siyang aalagaan. Sumagot si Ginang Jai, Bing, 7 taon na ang nakalipas, ganyan din ang ipinangako mo sa akin. Nakangiti pa rin si Ginang G. Sabi niya, sinabi mong mamahalin mo siya habang buhay, aalagaan habang buhay. Pero ngayon, Bing, malinis ba talaga ang konsensya mo tungkol sa inyo ni Iteng Cheng? Isang napakakalmadong pahayag, ngunit nagdulot ito ng malaking alon sa puso ni Bing. Nagpatuloy si Ginang Jai, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon? Paulit-ulit. Ilang beses siyang umasa na papanigan mo siya. Ang pagkakataon ay maaaring ibigay ng paulit-ulit, pero ang pagmamahal ay unti-unting naubos sa bawat pagkabigo. Minsan mo lang siyang pinakitaan ng kabutihan, tapos gusto mo nang burahin ang lahat ng dati mong kasamaan. Kahit pamahalin mo siya habang buhay sa susunod mong buhay, paano naman ang sakit na naidulot mo sa kanya noon? Sabi ni Bing, iba na po ngayon. Marahang pinutol siya ni Ginang Jai, huwag kang magmadaling sumagot sa akin. Iniisip mong inakit ka ng iba. Pero Bing, kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya hahayaang masaktan kahit kaunti. Lalong namutla ang mukha ni Bing. Sabi niya, wala na po ba akong magagawa? Wala na po ba talaga? Palagi siyang inaapi ng nanay ko. Akala ko, kung ipapakita kong wala akong pakialam, hindi na siya pahihirapan ng nanay ko. Kamag-anak lang ang turing ko kay Iteng Cheng. Wala talagang namamagitan sa amin. Kalmado ang tono ni Ginang J, dapat sinabi mo iyan agad kay Boda,
hindi yung umiiyak ka sa harap ko at nagsusumbong. Minamaliit mo siya. Iniisip mong isa lang siyang may bahay, kaya hindi niya kailangang malaman ang ilang bagay, sapat nang umasa siya sa'yo. Pero Bingbing, nagkakamali ka. Hindi yan ang gusto niya. Napunta ang tingin niya sa labas ng pinto. Nagmamadaling dumating si Liu Ruyan, natatakot na baka may masabing makakasakit kay Ginang Ji si Bai Ningbing. Binigyan siya ni Ginang Ji ng tingin na nagpapakalma. Sabi niya, hindi ako papayag na maging tagapamagitan mo. Kung gusto mo pang subukan, ikaw mismo ang pumunta sa kanya. Pinalayas siya ni Ginang Ji. Sabi niya, kung hindi papayag si Jiboda, huwag mo na siyang kulitin. Mabilis na bumalik sa bansa si Bai Ningbing. Nakolekta na ng sekretarya ang lahat ng ebidensyang mahahanap. Sabi niya, Miss, masyado nang matagal. Ang mga hawak nating ito ay hindi sapat para tuluyang maparusahan si Ishe, Yiteng Cheng. Sumagot si Bai Ningbing, okay lang. Gawin mo ang sinabi ko. Hindi nagtagal, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa malisyosong kompetisyon ng Ishe Group. Biglang bumagsak ang stocks ng Ishe Group. Agad na kumilos ang Gishi para ayusin ang sitwasyon, ngunit may isang anonymous na nagbunyag ng impormasyon na kumumpleto sa huling piraso ng ebidensya. Sa huli, sa pamamagitan ng interbensyon ng pulisya, naging malinaw ang lahat ng katotohanan. Lubusang nabangkarote ang Gishay, pinaghatsian ng ibang mga pamilyang may impluwensya, tulad ng nangyari sa pamilya G ilang taon na ang nakalipas. Lubhang natatakot ngayon si Yiteng Cheng. Wala na ang suporta ng kanyang pamilya, lalong naging imposible ang plano niyang pakasalan si Bai Ningbing. Desperado siyang naghahanap ng paraan. 3 araw pagkatapos, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa pangangaliwa ni Bai Ningbing habang kasal pa. Dahil masyadong totoo ang ebidensyang inilabas ng nag-report, biglang bumagsak ang stocks ng Baishay. Abala si Bai Ningbing sa pag-aayos ng gulo, kahit ang retiradong si Effie Bai ay napilitang tumulong sa pag-aasikaso ng napakaraming problema. Sa huli, nakaranas pa rin ng hindi na maibabalik na pinsala ang Baishay. Kahit pa lumabas si Bai Ningbing para sabihing paninira lang ang lahat, ang divorce agreement na hindi alam kung sino ang naglabas ay lalong nagpatunay sa balita ng pangangaliwa ni Bai Ningbing. Nang makita ang lalong humihinang negosyo ng pamilya, nagmamadaling tumawag sa akin si Bai Mu. Agad niya akong tinanong, Jiboda, hanggang kailan mo kami pahihirapan? Umisi ako ng malamig, ako ba ang may kasalanan? Kayo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Agad kong ibinaba ang tawag. Umiti si Liu Ruyan sa tabi ko. Sabi niya, ngayon, malinaw na ang lahat. Tumango ako. Isang malaking alalahanin ang nawala, gumaan din ang pakiramdam ko. Nagsuggest si Liu Ruyan, gusto mo bang kumain tayo para mag-celebrate? May nahanap akong masarap na dessert shop. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko alam kung kailan nakarating si Yu Jiangshan sa likuran namin. Umisi siya ng malamig, araw-araw na lang. Tapos na ba ang eksperimento? Nagkatinginan kami, tapos na. Seryosong sinabi ni Yu Jiangshan, sa seminar sa susunod na buwan, kapag nagkaproblema kayo, tingnan niyo lang kung paano ko kayo pagagalitan, kayong dalawang pasaway. Pagkatapos, umuwi siya at umalis ng nakapamulsa. Pagdating sa pinto, hindi niya nakalimutang lumingon at sabihin, saan yung dessert shop? Ikuha niyo ako ng cake. Dapit hapon, sabay kaming umuwi sa apartment ko. Nang makita ang dalawang magkasabay na pumasok, nag-isip ng malalim si Ginang Ji. Isang araw, habang wala si Jiboda, tinanong ni Ginang Ji si Liu Ruyan, gusto mo si Jiboda, di ba? Namula ang buong mukha ni Liu Ruyan. Matatag siyang tumango, gusto ko siya. Malumanay na sinabi ni Ginang Ji, pero hindi alam ni Jiboda, di ba? Sabi ni Liu Ruyan, ayokong basta na lang sabihin sa kanya. Kagagaling lang niya sa isang relasyon. Ayokong mag-alala pa siya. Tahimik ko siyang mamahalin hanggang sa mapansin niya, at sabihin sa akin kung tatanggapin niya ako o tatanggihan. Tinanong ni Ginang Ji, paano kung tanggihan ka ni Jiboda? Isa-isang sinabi ni Liu Ruyan, okay lang. Mamahalin ko pa rin siya. Ang pagmamahal ko sa kanya ay walang kinalaman sa kung mahal niya ako o hindi. Tapat ang tingin ni Liu Ruyan. Sabi niya, basta't maayos siya, handa akong magsakripisyo. Malungkot ang tono ni Ginang Ji, masyado kang mapilit. Umiti ng malapad si Liu Ruyan, lahat naman tayo may pinagpipilitan. At saka, 10 taon ko na siyang gusto. Naging matagumpay ang seminar pagkalipas ng 1 buwan. Bilang bagong mukha, nagningning ako sa pulong, matagumpay na pinatahimik ang lahat ng pagdududa. Pagkatapos, binigyan ako ni Liu Ruyan ng isang malaking bouquet ng rosas. Sabi niya, congratulations, Junior. Nakangiti kong tinanggap ang mga pagbati ng lahat, at maluwag sa loob na tinanggap ang mga rosas. Sa selebrasyon sa gabi, dumating din ang nanay ko.
Tinawag niya ako ng sarilinan at inabutan ng isang sobre. Nagtataka kung binuksan ito. Sa loob, isang divorce agreement na may perma na ni Bainingbing. Sa kabilang papel, simpleng nakasulat ang dalawang salitang ipasensya na. Ang unang ipasensya na ay tumago sa papel, malalim at malinaw, sulat kamay ni Bainingbing. Ang pangalawa ay parang sulat bata, isinulat ni G. Tiantian ng paisa-isa, ginagaya. Muli kong isinara ang sulat, puno ng ginhawa ang ngiti sa aking mukha. Ang 7 taong kasal ay dito na talaga nagwakas. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nakangiti ako, ngunit walang tigil ang pagtulo ng luha. Niyakap ako ng nanay ko, okay lang yan. Magiging maayos din ang lahat sa hinaharap. Lumabas si Liu Ruyan para salubungin kami papasok. Sabi niya, Ginang Jay, Junior, pasok na kayo. Kayo ang bida ngayon. Sa sandaling isinilid ang sulat sa sobre, tahimik ding tumulo ang luha ni Bainingbing. Lubhang humina ang baisye. Abala siya sa trabaho, pumayat din ng husto. Matagal din siyang nag-alinlangan bago pumirma sa divorce agreement. Sa panahong ito, marahil dahil sa dami ng hindi magagandang salita na narinig, naging mas maunawain na rin si G. Tiantian. Nang malaman na maghihiwalay na ang mga magulang niya, mabilis din niyang tinanggap. Nagtanong lang siya ng isang beses, mahal pa rin ba ako ni Daddy? Bibisitahin pa rin ba niya ako? Tumango si Bainingbing, syempre. Mahal na mahal ka namin ni Daddy. Mommy, kailangan ko ring humingi ng tawad kay Daddy. Tulungan mo akong isulat ang pasensya na, pwede ba? Sabi ni teacher ngayon, kapag nagkamali, kailangang humingi ng tawad. Para mapatawad tayo. Natigilan si Bainingbing, biglang namula ang gilid ng kanyang mga mata. Sabi niya, sige. Ang ganda. Sana, kung ganito lang palagi nitong mga nakaraang taon, ang ganda sana. Sa harap ng desk, isa-isang isinulat ng mag-ina ang ipasensya na. Maingat na itinupi ni G. Tiantian ang papel at isinilid sa sobre. Nang makuha na ang sulat, biglang nabalisa si G. Tiantian, Mommy, paano kung hindi tayo patawarin ni Daddy? Nanahimik sandali si Bainingbing, kung ganoon, patuloy tayong hihingi ng tawad hanggang sa patawarin tayo ni Daddy. Masiglang tumango si G. Tiantian. 3 buwan pagkatapos ng opisyal na diborsyo, nagpadala si G. Boda ng isang maliit na teddy bear. Itinabi ito ni G. Tiantian sa ulunan ng kanyang kama. Sa tabi ng kanyang unan, magkabila ang nakalagay ang 2 teddy bear. Gabi-gabi, kailangan niyang isa-isang batiin ng good night, tapos hahalikan, na para bang nasa tabi niya si Daddy. Pagkatapos ng ilang buwang paglilitis, sa wakas ay nakulong na si Iteng Cheng. Ipinadala ni Bainingbing ang balitang ito kay G. Boda. Hindi sumagot si G. Boda, ngunit alam ni Bainingbing na siguradong nakita niya ito. Sa unang bagong taon pagkatapos ng diborsyo, hindi pa rin siya bumalik. Ngunit gaya ng dati, nagpadala siya ng regalo at isang sulat para kay G. Tiantian. Isang pangungusap lang din ang nakasulat sa sulat, maligayang bagong taon, Tiantian. Mahal ka ni Daddy. Ang regalo ay isang angpao na may perang papel na tinirintas gamit ang pulang sinulid na may lucky note. Matagal na natuwa si G. Tiantian. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Noong gabing iyon, napakasarap ng kanyang tulog. Mula noon, tuwing may okasyon, labis na inaabangan ni G. Tiantian ang sulat mula sa kanyang ama. Naaawa ang yaya, tinanong si Bainingbing, Miss, sobrang miss na niyang miss si Sir. Bakit hindi mo siya dalhin para makita siya? Umiti ng mapait si Bainingbing, ayoko na siyang pilitin pa. At saka, ganito na lang. Maayos na ito. Naaalala niya ang bawat pagbati na ibinigay ng bata, lahat ay taos puso. Kaya maaari rin siyang mag-ilusyon na bahagi ng pagbating iyon ay para sa kanya. Maaari niyang alalahanin ang dating kaligayahan, tahimik na tiisin ang sarili niyang kaparusahan. Bumalik si Bainingbing sa silid aklatan, kinuha ang isang picture frame mula sa pinakatagong lugar ng estante. Ang litrato sa frame ay naninilaw na, ngunit ang larawan ay nagpapaluha pa rin kay Bainingbing. Sa litrato, ang pamilya ng 3 ay masaya at kontento. Sa litrato, si G. Tiantian ay masunurin at kaibig-ibig. Sa litrato, si G. Boda ay may banayad ng ngiti, nakatingin sa direksyon ng kamera na puno ng pagmamahal. Bahagyang nakaawang ang bibig, na para bang may sinasabi. Naaalala ni Bainingbing ng malinaw. Noong panahong iyon, pinaaalalahanan niya itong tumingin sa kamera, Bingbing, huwag mo nang asarin si Tiantian. Nang ang mga sumpaan ay naglaho na parang hamog, ang dating magagandang alaala ang nagpatatag kay G. Boda sa loob ng 7 taon. Ang dating mga salita at alaala ang magiging sandigan din ni Bainingbing sa mga darating pang maraming taon.